Magandang tanghali po sa inyo mga kababayan. Ngayon po ay Lunes at ang oras po ay 10 to 1 p.m. na. So ngayon lang kasi naluto yung aking sinaing. Pero yung mga ulam ay kanina pa. So bali yung ulam ko ay inihaw na tilapia, nabili ko sa Binakayan. Yung kay mother na patola, ito. Simpleng B2B. Tsaka yung taong mga kababayan, napakarami. So, bago tayo magpatuloy, na may ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa ibang parte ng ating bansa at ng mundo, at naway sa lahat po ng mga panahon ay ingatan tayo, mga kababayan. Medyo nakasalamin ako ngayon kasi nga medyo napaiyak ako kanina. Gawa ng kay mother, naalala ko siya. Anyway, mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ay tungkol pa rin sa corruption. So ito po ay episode number 76. Bibigyan ko po siya ng title na sa corruption, nakakahiya na po ang bansa. So yan po magiging title niyan, mga kababayan. So kakain muna ako. At medyo emotional pa ako. Pasensya. Itong taong mga kababayan, matataba siya. Tap. Kaya kung kayo po ay pupunta ng Cavite o magbabakasyon at gusto nyo bumili ng tahong o talaba, sasamahan ko po kayo para hindi kayo maloko. Kasi dahil na sa ibang bayan ng Cavite, yung isang galon nagiging hindi isang galon, parang lumalabas 3/4 na lamang yun. Kumbaga yung galon po ng pineapple juice pinapalit nila, pinawe-welding, so mag-iiba ang diameter. Tapos hindi pa natin alam yung lalim niya. Baka mamaya yung lalim niya ay mababaw. Kaya ang mangyari, matutuwa naman kayo, umahapaw yung ibigay sa inyo at may dagdag pa. Nangyari na kasi sa akin yan, mga kababayan. Nagtaka ako. Sabi ko, bakit parang walang isang galon to? May sabi ba naman sa akin yung tunay na galon mo ang ang hinahanap nyo. Hindi mo, kung di kayo nag-react ang ibibigay hindi tunay na galon. Kita nyo? Ganyan ka yung panloloko po nangyayari sa ating bansa. Yun ay maliit na bagay lamang lalo na po yung malaki. So yun po ang nangyayari. Sa Nobeleta, hindi ko na lang pinapansin palibhasa, mura naman yung mga binibili kong mga shellfish, mga isda. Doon po sa loob ng palengke, mga kababayan, yung plato niyang stainless. Nakaumbok po yun. Kumbaga pinupukpok para tumaas yung gitna. Kaya nga pag tinignan nyo, parang napakarami. Mabuti po yung mga nagtitindang sidewalk vendor. Bagamat bawal sila sa gitna, hindi mandaraya. So yun po ang problema ng ating mga Pilipino. Kaya nga mababago naman po yan Underlying circles of supporters nga.
Pero kailan po yun? Kapag nakalusot po tayo sa senatorial o kaya sa presidential, hindi naman imposibleng manalo mga kababayan. Dahil galit na mga tao ngayon sa corruption. Naghahanap po sila ng matuldukan po at mawakasan ng corruption. Ang problema, hanggang ngayon, mga mababatas natin, walang maisip. Paano mawakasan po yan? Paano nangyari yun? Ang dami mga matatalino, mga scientists sa pagdating sa information technology. Wala pa rin mangyari. Kung hindi po matutuldukan niya mga kababayan, tayo po ay pasulong pero pabaksak. Hindi po tayo pataas. Sarap ng inihaw ng tilapia. Actually, nagbabalak na nga ako mag-ihaw nga ng tilapia Ay mabuti. Nakapunta ako ng Las Piñas. Napadaan tuloy ako sa sa Binakayan. Ang number one po talagang mandaraya sa business wag po kayo magagalit. Yung mga pagano. Yung wala si Kristo sa buhay nila. Kasi nga, wala silang awa. Kasi kung may Kristo sa buhay, kung ano yung naging ugali ng Panginoon, sa kanya yun. Magtitiis yun hanggang kamatayan, mga kababayan. Ang ginawang luto ko lamang sa tahong mga kababayan ay hindi ko siya nilagyan ng sabaw. Basta sinaling ko lang sa kaldero, tinakpan, saka inapuyan. So wala pang tubig yun. So habang umiinit siya, na magpapawis po yung tahong. So yun ang magiging sabaw niya. Kaya nga sigurado may sabaw po yan sa ilalim. Sana supportahan nyo yung aking Lyseco Super Fortress channel. Bagamat hindi pa po maganda ang kanyang video quality o voice quality, napakaganda naman po ng kanyang content. Wala pong katulad, unique, na iba po. At may karunungan po na nakapaloob doon. Dahil ang Lyseco Super Fortress po ay ginaya sa Diyos po ang kanyang concept. Kaya nga napaka-effective kung paano po wawakasan ng crimes and corruption.
Dito na ako hihigap ng sabaw. Ako naman ang kakain. Oh, grabe. Sarap. At saka si Mother nung araw, natatandaan ko, mga kababayan. Mag-iihaw siya ng dalag. After na maihaw na po yun, sandali lang. After maihaw po yung dalag, siyempre nangingitim yung balat nun. May nakabang na ng plato yun ng malukong na may tubig. Saka ilalagay po yung yung dalag doon. Kaya yung tubig, na lasang tubig, magiging iba ang lasa na kapag binabad na po yung dalag doon. Talagang masarap ang lasa. Natikman ko. Sarap siya. Kung tawagin daw yon, sinalab. Kaya nga, umabot siya ng 93 years old. Kahit kailan, si Mother, hindi ko pa siya nadadalaw sa sementeryo. Kahit dun sa libing, hindi ko siya hindi ako nakapaglibing. Pero, napakalaki ng naitulong. Nung ako nag-aaral sa Perpetual, ako po ay third year college. Pasensya na. Nagkasakit po kasi ako noong time na yun, mga kababayan. Para bang buwibilis ang aking heartbeat. O kinakabahan, parang ninenervyo. Pag ako po ay lumalayo sa sasakyan ko, sa kotse, lalo na kapag pataas po yung room ko sa Perpetual. Siyempre, pag bakit kayo second floor, mag-e-effort kayo dun eh. Siyempre, bibilis ang heartbeat doon, nag-uumpisa na yun. Kaya nga, sabi ko kay Mother, Mother, gusto ko nang huminto sa pag-aaral. Yun ang sabi ko. Si Mother, ng mga time na yun, siguro na siguro mga 80 plus, mga kababayan. Sabi ni Mother, sayang,
Ako raw ay titigil. Kaya ang ginawa niya, sinasamahan niya ako araw-araw. Kahit saan room ako magpunta, kahit ang room ko ay nasa 4th floor, maakit siya. Andun lang siya sa labas. Imagine, nirarayo man na nga siya. I-stop ko muna ang video recording. Mamaya na lang tutuloy. Ayan po mga kababayan, nakatapos ko lang kumain. At marami ako nakain. Yung pinakita ko sa inyong plato. Actually, yung platong yun na maganda yung platong yun, kaya favorite ko yun eh. Maingay nga lang siyang gamitin. Parang katulad yan sa mga sundalo, sa kantin. Kudrado nga lang doon, pero ito bilog. So, meron siyang mga division na merong pangkanin, merong pang-ulam, isusunod na malaki, tsaka meron dalawang side na medyo hindi naman siya kalakihan, tsaka yung sa gitna nga po, kung lalagyan nyo po ng condiments. Kaya gusto ko yung mga ganun, para hindi nakakalat na yung mga separate pa yung lagayan ng patis, toyo, at kung ano pa. At saka pag hinugasan, isahan na lang, hindi yung mga 5 piraso pa ang huhugasan. Kaya ayoko ng ganun. Ayoko talaga naghuhugas. Kaya nga minsan, kumakain ako sa labas, mga kababayan. Anyway, tuloy po natin yung episode number 76. Ang title ko po dyan ay Sa Corruption, Nakakahiya ang Bansa, mga kababayan. So, nabalitaan nyo naman mga kababayan na nagre-react na po ang State Department ng US. So, naalarma na po sila na ang sabi, ang number 1 daw corrupt na ahensya ng gobyerno ay yung Bureau of Customs. Sa totoo naman talaga mga kababayan. Andyan yung million nga eh. Kahit sino nga umupo nga dyan eh. Talagang matindi ang dyan, corruption. Daming yumayaman po dyan sa Bureau of Customs, mga kababayan. So, naalarma po ang US. Eh, syempre, pag naalarma ang US, syempre, yung mga gustong mag-invest sa atin, lalo na yung mga Amerikano, teka muna. Saka na muna. Ayusin nyo muna yung corruption. Paano gagawin sa corruption? Wala nga pong konkretong maisip o solusyon kung paano wawakasan po yan. Napakasimpleng problema po. Sisiw na sisiw. Sa iba, oo, mabigat. Hindi nga masolusyonan mabigat. Pero sa akin po, sa ganang akin, napakasimple at sisiw na sisiw po yung corruption. Hindi lamang po yun sa public, kasama po din ng private. Kaya-kayang wakasan po dyan ang mga lagayan. Yung mga regaluhan para lang paboran ng ang isang project. Private po ang tinutukoy ko Hindi magandang ugali po yung mga ganong nag-o-offer ng mga regalo at saka yung tumatanggap. Hindi po maganda yun. Ganon din sa public. Yung mga nagre-regalo, yung mga nagbibigay at saka yung tumatanggap. Hindi rin po maganda yun. Hindi po magagawa yan ng tunay na Kristiyano, mga kababayan. Magtitiis po yun. Hanggang sa kamatayan po yun. Kasi nga, kung si Kristo nasa buhay ng isang tao,
kung ano yung ugali ng Panginoon nung time na siya nangangaral dito, sa kanya yun, sa pamagitan ng Espiritu Santo. Magtitiis siya hanggang kamatayan po. Di ba ganyan ang nangyari dun sa mga apostoles natin? Di ba sabi ng mga kapwa natin, peace be with you, peace be with you. Nasa ng peace po doon. Ang tunay na kapayapaan po, kung ang peace be with you ang tinutukoy ninyo ay yung para kapayapaan ng kanyang buhay, hindi po nangyari yun sa mga apostoles. Dahil lahat po sila inusig at pinatay. Nasan po ang kapayapaan doon na sinasabi ng Panginoon? Hindi po yun ang ibig sabihin ng peace. Sa pamagitan ng kapayapaan, daranas po sila ng pag-uusig, persecution, kahirapan, kamatayan. Yun po ang kapayapaan na tinanggap ng mga apostoles at pati ng mga mananampalataya, mga kababayan. Kaya nga sa panahon natin ngayon, ang tunay na kapayapaan, yung meron kang persecution, meron kang kahirapan, hanggang kamatayan po yan. Pero ang puso mo, napakagaang at may kapayapaan ka sa Panginoon. Anyway. So, ganyan po ang nangyayari. Imagine, mga kababayan, ang Pilipinas po ay ipinagkaloob po ng Diyos yan sa atin upang pamunuan po ng mga Pilipino. Pinagkaloob po yan. Lahat ng natural resources po, pinagkaloob po sa atin ng Diyos po yan. Kung yan po ay mawawala, napapabayaan, nakakahiya po tayo. At lalo na sa Diyos na nagbigay po sa atin. Sigurado, iuulat po yan eh. Mag-uulat po mga leaders po, mga namuno dyan. Paano nangyari nakalbo yan? Paano nangyaring nawala ang pera? Paano nangyaring bumabaha ang bansa? Ano nangyari? Ano nangyari sa management? So, yan ang itatanong ng Diyos sa mga leaders at saka yung mga mababatas. Ano nangyari? At hindi lamang po yun ang tanong hindi lamang Diyos ang magtatanong po dyan. Pati yung mga kapitbahay natin, mga bansa. Ano po nangyari? Nakakahiya po yung mga kababayan. Napabayaan po ang bansa, mga kababayan. Kaya yun, nagre-react na po ang US. Hindi natin alam kung sila ba ay magpapatuloy sa pagdalaga. Kahit naman ang US hindi rin nila alam kung paano susolusyonan po ang corruption dito sa Pilipinas Although ang US, mahigpit po doon. Mahigpit po ang mga batas doon. Dito po sa atin kasi hindi. May pangil. Walang pangil. Sinasabi ng iba. Walang hindi makatayo. Nanghihina. Bulag. Kaya nangyayari po, patuloy at patuloy ang corruption sa Bureau of Customs. Wag na tayong lumayo. 2,000 container po nawawala, mga kababayan. Kayo na ang mag-isip-isip kung kaninong panahon po yun. Ano po ang laman nun? Di siya lamang ang nakakaalam. At saka yung mga involved po dun sa 2,000 container. Ang media, tsaka tayo, hindi po natin alam kung ano ang laman nun. Paano kung droga ang laman nun? 2,000. Imagine. Di super yaman mo. Hindi magandang yun. Hindi magandang ugali po yung mga kababayan. Hindi ko alam kung yung mga gumagawa ng mga ganyan nakakapagsimba pa o nakakahingi pa ng tawad sa Diyos. Yung mga gumagawa ng ganyang corruption, mga kababayan. Baliwala sa kanila ang kahirapan ng mamamayan. Imagine yung mga baha, pumapasok sa loob ng bahay, nasisira mga gamit. Katulad ko dito, nung unang lipat ko sa Kawit, 4 feet agad ang taas dito sa loob ng bahay. Kaya itong rep na to
Napayak tuloy ako eh. Lahat tumba. Lahat ng mga gamit, lahat ng mga electrical, electronic, lahat nabasa. Mga welder, mga electric drill, mga electric grinder. Marami pong nasira mga kababayan. Mga dokumento rin mga nasira. Yung mga remembrance po ng mga picture. Nasira po lahat yun. Number 1 po yung aking mga dokumento ng aking pagtatapos sa perpetual. Pati yung mga recognition na binigay sa akin ng PRC. Nawala po yun. Nawala. Yung certificate of graduation sa perpetual. Yung transcript of record. Nalanos po yun. Yung recognition po ng PRC. Kasi nga po, ako po, hindi naman ako nagyayabang sa inyo. Kahit kailan, hindi ko pinagyayabang na ako'y nakatapos o nakapasa sa board. Placer po ako sa board exam noong 2021, I think. Matanda na ako. Kaya almost hindi ko na rin siya nagamit. Mabuti na nga lang electrical. Electrical ako paano kung yan ay naging civil? Tapos apply ako sa gobyerno. Baka mangyari niyan yayaman nga ako magiging corrupt din ako. Hindi mangyayari niyan kawawa bansa, bayan. Sa mabuti na hindi tayo naging arkitekto, civil engineer. Kahit na tayo nakatapos ng at the age of I graduated from perpetual po at the age of 42. Imagine. Alas magki 50 na. Hindi ko na rin po nagamit yung pag-electrical, mga kababayan. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nag-electrician na lang ako. Electrician carpenter. Kaya nga sa mga COC ko, ilalagay ko electrician carpenter. Ayun naman talaga ang ginagawa kong trabaho ngayon. Pero yung mga design, yung mga project, hindi na mga kababayan. One time lang ako na-ascend sa sukat, sa Presidio, as a project engineer po. Nag-layout po kami ng electrical doon sa Presidio building. I think condominium yata yun. Anyway, kung hindi po natin iingatan itong ibinigay po ng Diyos, baka later, bawiin na po ng Diyos itong ating natural resources. Mas lalong mabigat po yun. Andyan na nga po, panay po lindol, kung saan pati ng ating bansa, hindi natin alam. Naggagalawan na po ang mga fault sa atin. Bakit sa atin lang? Ba't yung mga ibang bansa hindi naman? Kasi nga po, hindi kasi iningatan. Hindi po kasi iningatan ng ating bansa. Kaya patuloy sa kahirapan. Kaya nga masasabi ko, kahit sino po ilagay ng mga leaders dyan, magsanib pa ang mga past administration o kasama rin ng opposition at magtulong-tulong po sa pagpapatakbo ng gobyerno, mananatili pong mismanage ang bansa. Kaya kasi nga po, mananatili kasi na mga batas po ay pawang nangungusap lamang. So yung sistema po yun, dapat mabago po yun. Dapat nakakita po ang mga batas. Para magkaroon po tayo ng mahabang peace, prosperity, and security, mga kababayan. Sa ganon, kapag nangyari po yan, hindi lamang po great
ang Pilipinas talagang the most greatest nation. Biro nyo yun? Dadagsa po mga investment, mga factory, mga European, mga Japanese, mga American, dadagsa po dito. So, yun ang masasabi ko, mga kababayan. Binagkatiwala sa atin ng Diyos itong bansang Pilipinas. Mayaman sa natural resources. Pero binababoy po. Di ko alam kung yan ba ay sinisingil na tayo ng Diyos. Wag naman sana, Lord. Meron pa naman second chance. Sa lahat ng bagay, mga kababayan, kung nagkamali, bigyan nyo ng second chance para mabago. Kaya nga Amerika, tinitingnan pa rin po tayo kung ano ang gagawin natin dyan sa corruption. Nakakaya po, kung ang Amerika nag-react po, lalo na po yung mga ibang bansa, nakakampi ng Amerika. Kaya masasabi ko po dyan is total changes po. Hindi po tao ang dapat palitan eh. Papalitan nyo ang tao. Ganun din pa rin ang mangyayari, mga kababayan. Ang mga batas ay mga tawang nagsasalita lang. Kaya nga sabi ko, kahit na sinong mga leader, nagsama na mga leader, tas administration, kasama opposition, ibalik ang death penalty, o baguhin pa yung form of government natin, mananatili pong mismanage ang bansa, mga kababayan. Kasi ang problema, yung sistema po, marami na ako naririnig ng mga guest dyan sa mga radio TV. Palagi ang sinasabi nila, sistema ang dapat mabago po, mga kababayan. Ano pong sistema? Yung makakita po ang mga batas natin, yun po ang dapat. Kasi nga po, pag nakakita na yung mga batas, katulad ng corruption, hindi na niya magagawang siya ay mangurap pa. Kasi nga, everything is documented in real time sa buong population at landmass ng bansa. Mado-document po yun. Kaya nga mangyayari nga niyan, hindi na siya gagawa pa ng corruption. Ganun din yung mga illegal drugs. Lahat ng mga tumatanggap ng pera sa illegal, hindi na po pwedeng mangyayari yun. Kasi nga, mamamonitor po yun, mado-dokumento po yun, at malalaman po ng gobyerno na kayo ay may tinanggap na pera. So, yan po ang sistema na dapat manaig dito po sa atin, mga kababayan. Kung hindi po mangyayari po yan, ewan ko. Ewan ko kung ano mangyayari sa bansa, mga kababayan. So, sa ganang akin, hindi po tao ang problema. Di nga, katakot-takot na nga po ang pagpapalit nga ng ating mga leaders. Ano ba nangyari? So, yung sistema po ang dapat mabago, mga kababayan. Hindi po ang mga tao. Ando doon pa rin yung mga kahit anong ulit o palit ang gawin ninyo, mababait, matatalino, magagaling. Mananatili pa rin po mismanage ang bansa, mga kababayan. So, hanggang dyan na lang po, mga kababayan, at naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga panahon. Maraming salamat.